Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan po sa social media. Ito pong isang tulpo. Meron pong kumakalat na pahayag ang isang tulpo. Ito pong si Ben Tulpo. Mga kababayan, ito pong si Bitag. Ayon po kay Bitag, basahin po natin ang pinag-uusapan po sa social media. Yan po, ayon po kay Bitag, mga kababayan, you got it, you got it. Yung gurang na tulpo, at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol, ipabitag nyo. Ayon po kay Ben Tulpo, mga kababayan. You got it. Yung gurang na tulpo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol, ipabitag ninyo, mga kababayan. Nakita nyo po, pumapapil din po ang isang tulpo dahil alam po natin gusto rin po nitong pumasok sa politika. Hindi po ba? Dahil tumakbo po ito noong 2025 senatorial election at ito po hindi pinalad. Buti na lang po at hindi pinalad. Kung hindi po at ito'y nanalo, patay kang bata ka. Hindi po ba? Pero ngayon, ipabitag daw po, mga kababayan, ipabitag. Ito daw pong matanda, itong mga mangkanor, sila mangkanor na tinatawag at sila Bendalo. Ipabitag daw po. Yan. Pag yan ay nakarating kay Attorney Baligod, ang abogado po ng mga ex-marine. Ayan, subukan nyo. Ipabitag nyo kay Tolpo, kay Ben Tolpo. Itong mga kapatid, itong may matanda pa na ubod din ng ingay. Hindi po ba? Yan, ipabitag nyo raw sa kanya. Siyempre po, gusto yata ni Ben Tolpo na siya po'y kakaiba. Iba siya. Dahil basag na po mga pule. Pumutok na po ang mga anomalya at kinasasangkutang issue ngayon ng kanyang mga utol. Hindi po ba? Kasi yung kanyang mga utol, sa totoo lang, sa dami po ng nasasangkot ngayon, at hindi lang po yung utol niya, pati po yung pamilya yata. Hindi po ba? Pati ang party list, yung ACT-CIA, nanahandon din po ang kanyang hipag at pamangkin. At meron pa rin pamangkin na isang congressman na napakarami rin po ng issue. Yung nasa Quezon City, yung anak ni Rapi Tulfo. Hindi po ba? At mismo itong dalawang tulpo ay napakarami rin pong nasasangkutan. Dahil si Rapi, meron din pong mga request budget sa DPWH, flood control. Di umano. Ganon din po itong si Erwin Tulfo na isang damukal din po na issue at may maleta pa. Hindi po ba? At meron pang issue na tinatawag na mangkanor dahil daw po sa nang babayad na mga babae, mga kababayan. Grabe, no? Grabe itong mga tao na ito. Ngayon, nagyayabang po yata si Ben Tulfo. Mga kababayan, ipabitag daw po. Ipabitag daw po natin. O ipabitag itong nag-aakusa. Kasi nag-aakusa itong mga Marines eh. Hindi po ba? Ipabitag. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan pa ipabitag? Kung talagang ikaw ay ibang tulpo ka, dahil alam mo naman ang mga kapatid mo ayon sa iyo ay mga kengkoy at sunod-sunuran. Saan sunod-sunuran? Sa administrasyon? Na punong-puno ng aligasyon? Punong-puno ng issue ng korupsyon at pamumulitika? Sunod-sunuran yung dalawa mong kapatid na kengkoy na tinatawag mo? At yung tinatawag mo na gurang, yung kapatid mong gurang na tinatawag mo? Sige nga, bakit kailangan pang ipadaan sa taong bayan o ipatulpo nyo o sinasabi mong ipabitag mo? Hindi ba? Di umpisahan mo ng bakbakan. Araw-arawin mo i-expose ang issue ng kapatid mo. Hindi po ba? Dahil ikaw ay nasa media ka at tinatawag ka na ipabitag mo.
O di ibitag mo ngayon ang mga kapatid mo. Ginagawa mo naman yan. Hindi po ba? Kung ikaw ay totoo na iba kang tulpo kisa ron sa sinasabi mo mga tulongges, mga sunod-sunuran, sumusunod lang sila sa agos, di umpisahan mo nang iimbestigahan. Kaya nga tinatawag na bitag eh. Di bitagin mo dahil may kakayahan ka naman. Lalo-lalo sa programa mo. Di ba? Isa ka rin maangas sa iyong programa. Ben Tulpo, umpisahan mo nang ibitag. Bitagin mo na. Lalo-lalo na yung napakarami na pera ng taong bayan na napunta at hinawakan yata di umano ng mga kapatid mo. Bilyon-bilyon. Hindi ba, Ben Tulpo? Umpisahan mo nang ibitag. Huwag mo na kami idamay. Kung talagang ikaw ay 4 kayong lalaki na tulpo. Hindi, mahigit, marami to eh. Pero yung sikat po na tulpo, sila pong 4 ang sikat. Ito pong 4 na tulpo na ito. Hindi po ba? Kasi ang panganay nila, sinasabi niyang matandang tulpo eh. Simon Tulpo yata ang panganay eh. Hindi po ba? At meron pa rin pong kapatid na mga lalaki yan. I think nasa abroad. At yung babae, di po ba? Puro may aligasyon eh. Dahil yung kapatid niya po si Wanda Teo Tulpo, yung dating naging secretary po ng tourism kay dating Pangulong Duterte, di po ba nasibak din sa pwesto dahil may issue rin yata ng korupsyon? Si Wanda. At pati po si Ben Tulpo ay nagkaroon din po yata ng something issue. Hindi po ba? Yung kanyang programa dahil nakakuha yata ng mga sinasabing mga commercial o sinasabing nagamit ang kanyang programa at nakakuha ng malaking bayad galing sa gobyerno. At doon po yata siya nagkaroon ng issue, mga kababayan, ang kanyang programa o kanyang istasyon na gamit sa gobyerno. Pero nalusutan naman po yan. Nalusutan naman po ni Ben Tulpo yan. Naabsuelto naman yata siya dyan. Hindi po ba? Sa issue niya rin ng sinasabing korupsyon. Yan po mga kababayan, ang maingay at umiingay daw po na si Ben Tulpo at nagsasabi pa ipabitag daw po. Uulitin natin, umpisahan mo na. Ipakita mo sa taong bayan na merong isang tulpo na matino. Kasi kung hanggang salita ka lang, hanggang yaw-yaw ka lang, at hindi mo naman ibibitag ang kapatid mo, hanggang social media ka lang, hanggang programa mo lang ikaw, yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw, ngak-ngak ka lang ng ngak-ngak, hindi ka rin iba sa kanila. Hindi ka rin magiging iba. Dahil yung mga kapatid mo, maiingay din na katulad mo. Hindi po ba? Puro angas at puro yabang lang din naman. Yan po ang hamon natin kay Ben Tulpo. Kung talagang ikaw ibang tulpo, kung ikaw ay talagang may prinsipyo at hindi ka magnanakaw na katulad nila, di umano, umpisahan mo na silang ibitag. Hindi po ba mga kababayan? Yan po si Ben Tulpo, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo. Kingston from Hong Kong. Kay Eric Hershaw from Canada. Jake Yahud from California, USA. Kay Julieta Silona from Sydney, Australia. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Jobilin Watanabe from Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Chodorico Erguisa, Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from USA, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, Melchorita Espinosa
from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Legaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At Georgia Mercadal from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At muli po mga kabayan, thank you po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo. Kailangan po natin magtiis. Muli po, bye-bye.